Enteng DIY Powder Works, powder coating, curing oven, the best of course. Okay, sige. Ayan. Kung hanap mo i-finish na matibay, Sige, Remy, maganda walang kapantay. Ito, DIY na pang 45 degrees para sa mga tubular. Ganyan lang. Ilipit lang namin yung okay, ito, may pupuntahan tayong neighbor. Nagpapatulong tungkol sa kanyang automatic transfer switch na solar panel. Solar power pala, sorry. So, yung parang ganito siya. Itong aking solar setup. Ito yung tinatawag na automatic transfer switch. Yan. Alam, i-check natin. Oh. Ayan, ganyan siya. So, fully charged na pala yung ating battery. 3.3 each cell. Each set ng cell. Yan. So, yan. Ito tayo. Binabaybay namin yung bahay at baka bigla may lumabas na aso. Kaya ayan, dito. Ito na yung bahay. Nakabit lahat nila, yung solar. Nyok! Nakabit lahat yung solar? Me! Abay, natutulog ka pala. Ito yung aming mga kapitbahay na Hindi ko ano pa lang sa panel pa lang. oh, ganda ng ano mo. Sa panel pa lang may kinabit ko. Ganda nito is nakuha mo, ano? Toroidal, no? Asan transfer switch mo? Ay, Dito po sa ano, sa labas. Nilagay ko. Ayan. So ngayon, hindi siya mag-automatic gawaan. Ayan na, naka-automatic ah. Hindi po, Nakaano to? pinatay ko yung solar, hindi po siya nag-automatic. Nag-fit na madali. Pag pinatay mo yung solar, sige. Oo. Sige. So, ito ang pelco, no? Hindi po, solar yan. Ay, ito pala yung araw. Ito yung pelco. Oo. I-tester pa rin. Tingnan natin. Ilang volt tayo pumapasok. Saan nakakabit kaya ito? Ba't nag-flicker siya? Okay. Check natin. Check natin siya. Oo. Okay na yan. Sige. Check natin may kung ilan ang voltahe niya rito. Ng pelco po? Oo, yung pelco. Masukat na naman yun. Basic po tayo. Oo. Pero pagka nag-manual ka, nilagay mo sa pelco, Pwede po. pwede. Okay, sige, diba? Check natin. Pag nag-manual, solar pa ngayon, no? Opo. Pelco. Wala pong kurap na. Walang korot. So, Pag in-automatic niyo po yan, hindi pa agad yan. Kasi may solar. oo. May na solar mo, tama. Oo. Yung malaman natin dito yung ano, yung line 1 tsaka yung sa ground, baka dito tayo pwede magkabaliktad sa Hindi po, kasi dito po. 1:1 ba? 2:2? Ano, 1:1. Oo nga. 2:1. Okay, sige, check. May try po natin sa kumain. Oo. Sige. Okay, sige. Ayan. Sige, Remy, pakising. Magpupulit. Okay na? Hindi, para mag-transfer siya. Oo. Sige. Ayun. Tinulungan niyo po maglipat. Hindi. Naglipat siya mag-isa. Naglipat siya mag-isa. Tagal lang. Matagal na lang po. Teka, isukatan natin yung amperahe nga. Ilan ang kanyang amperahe? Ang pelco, ito no, Remy? Hindi po, solar po yan.
So ngayon nakapelko ka, no? Opo. At walang amperahe. Ay, ang ano, ba't walang amperahe? Lagbaba natin. 0.12 amperes. 0.42. Sige, Remy, pakipatay. Ay, buksan pala, buksan. Yun. Ngayon, sindihan mo, May. Oo. Ay, patayin. Baba lang, pirahay. Ayan. 0.40 amperes. So, start kami ng work ngayon dito sa ano, sa garahe. Ngayon, ang hirap kasi kumuha ng tambak. Ang na-deliver na panambak ay mukhang kakapusin, kaunti lang. Kaya ang ginawa namin, tama-tama naman doon sa farm, kay ka-farmer, ay nagtitibag ng mga dating kulungan ng baboy. So, yung mga pinagtipakan, ito, tulad niyan, yung mga pinagbaragan, kinukuha namin at aming pandadagdag pantambak dito. Yan. Ngayon sila Allen ay andun ngayon sa farm kumukuha ng mga panambak. Habang kumukuha sila doon ay ako naman ay nagsasalansan dito. Yan. At ang mga yan babagsak lang lang kasi magkaroon man lang ng panagdag. Ito. Yan siya. Ito ang panambak lang eh. Ano ba ito? Para siyang pinagsalandrahan ng buhangin. So, andun pa sa labas yung iba. Ayan yung iba na panambak. Mukhang kakapusin. Kaya yan. Nagdadagdag lang kami. Kasi itong mga oven na to, order na to, di pa kinukuha, lilipat muna namin itong mga oven na to dito. At itong semento ay dito naman. Ayan, ganyan siya. Yan ang sistema natin ngayon. Okay. Nga pala, update nga pala dun sa solar power ng ating neighbor ay sira yung pinaka transfer switch niya, kabago-bago. May sira yung kanyang automatic transfer switch. So, ito tayo. Tayo natin sila dumating. Sabit. Okay. And maski paano siguro mga 3 kolong-kolong makakatulong na yung mga bato-bato na to. Okay, so ito muna tayo. Balikan natin ito mamaya pagdating nila. Okay. So, ayan na sila, no? Pangalawang balik na nila Allen ito, galing sa farm, ka-farmer. Yun nga, tulad ng nasabi ko, yung mga pinagtibakan ng mga hollow blocks doon, pinagbaragan. Kinuha namin, paningit sa dito sa panambak. Tulad nga na nasabi ko kanina, napakahirap ng panambak. Gawa na nag-uulan itong mga nakaraang araw. Kahit si ka-farmer, kailangan niya ng mga panambak at wala pang dumadating sa kanyang mga panambak. Kailangan na kailangan din niya kasi meron siyang renovation doon sa kulungan ng mga baboy. So ito kami ngayon, kumuha ng mga tipak-tipak na panambak. Tapos, mamaya din siguro, kukuhanin na rin namin yun nandito sa mga kalsada, mga na tipak na mga hams. Hams ba? Kasi pinagbawal talaga ng barangay yung mga hams. Dito sa tapat namin, yung kila Junjun ba? Si Junjun, yung pinaka-tao din ni ka-farmer doon sa farm. Yung hams nilang ginawa ay tinanggal ng barangay. Gawa ng maraming nadidisgrasya. Yan, laking tulong
ang mga bato-bato din, tsaka namin natatambakan ito ng pinagsalandarahan nga, yung panambak na nabili namin yan, yung mga ganyan. Maganda kasi siya, para siyang buhangin na rin, yung panghalo sa semento. Kaya maganda siyang paningit, sisingit talaga sa mga in between ng mga bato-batong mga tipak-tipak na yan. Pasok na pasok siya. Masisiksik talaga. Tapos pagka binasa pa namin ng tubig yan, para siya magme-melt, lalong sisingit sa mga siwang-siwang na mga bato. Kaya matibay-tibay. Ngayon, sa ngayon, kulang pa rin tayo sa bato. Kaya ginagawa namin ang paraan at kukunin namin yung nasa kalsada na yan. After siguro nito. Ayan. Mga bato sa kalsada, pwede kukuha namin. Maka-save lang ng buhangin, panambak. Ayan, si Kelkel. Takot. Lahat ng mga batong nakakabalagbag dito sa kalsada, pinagkukuha namin. Ayan. Yung mga pinagtanggalan ng humps. Ito, dito. Ayan siya. Tapos, ito, yung dito, yung tambak dito, maraming bato. Ayan. Kukuha namin. Okay. Ayos. Yan sana. Kaya lang wala yung may-ari. Ayos ba, Kel? Okay ka lang? Alas 10 na. Alas 11 na pala. Alas 11 pa lang. Dito na sila kakain yan. Silang dalawa na. Baka tamaan yung tubo natin, Kel-Kel, ha? Basta. Laking tulong ng mga bato. Tira-tira na yan. Mga pinagpupulot namin. Yan. Kasi napakahirap ng panambak ngayon at nag-uulan. Si ka-farmer nga, kailangan din ng mga panambak. Walang makuha ng panambak. Ayaw mag-deliver, gawa ng maputik daw. Sa pagkukuha na ng mga panambak ay sobrang putik daw. Kaya wala siyang panambak ngayon. Ito, dumiskarte na lang kami. Kinuha na namin yung nando doon sa may posteron. Kinuha na namin. Inako na ni Kelkel. So, ito ngayon yung status ngayong araw, no? Kasi kahapon ay wala ako. Hindi ko gaano sila na videoan, gawa ng follow-up check-up ko kahapon sa hospital sa San Fernando. Kaya naiwan sila kahapon dito na hindi ko gano'n na videoan. So ngayon ang ginagawa nila Kelkel ngayon tsaka ni Allen, si Kelkel ay binubuhusan yung footings ng poste ng bagong beam. Tapos si Allen naman ay nilalagyan na ng poste rin, kinakapit na sa poste rin yung bagong beam natin. Yan, nandiyan na yan. Nilalagyan na niya ng mga bridging. Yan. Para mas matibay. Ayan siya. Puro spot welding yan. Mga gamit namin ay puro mga angle bar. Yan, panalo sa kanyang beam. Okay? Ayan, ito. At halos natambakan na rin lahat ng dapat tambakan. Pero ganun pa man, kinulang pa rin kami siguro mga 2 inches thickness pa na panambak sa kabuuan niyang kalupaan na yan. So, yun. Dumiskarte si Allen ng panambak. Mga river sand. May naghakot doon. Binayaran na lang namin ng 500 para mapuluan lang yung pagkukulang namin sa panambak. Ayan, ito. Ang ginagawa namin ngayon ay binabasa namin. Hindi na namin sila tinamper. Kumbaga, tubig na ang magkukompress sa kanya.
Kumbaga, once na parang nagme-melt, pag nabasa yung lupa, bumabagsak siya, lumalambot at sumisiksik na sumisiksik. Hindi na namin sila tinamper, kaya pagka natuyo yan, antigas, kasi halos lahat ng may air pocket, pag nalusaw yung lupa o nag-melt, lumambot yung lupa, iksik dun mismo sa mga air pocket niya, kaya super tigas niya. Kahit hindi na nanay-tamper, talagang sumiksik siya sa mga air pocket nga, tulad na sinabi ko. Yan, basa-basa lang. Importante yung gilid. Yan, kasi ang gilid ang hindi naapakan gaano. Okay, dito DIY na pang 45 degrees para sa mga tubular. Ganyan lang. Inipit lang namin yung tubular. Dito, yung tubular pipe. Tapos naggawa kami ng ito, 45 degrees din dito, cross 45 degrees. Ayan. Ganito lang, simple tubular. Ayan siya. Makikita nyo mamaya paano namin kinat. Ayan, ganyan lang siya. Tapos i-cross nyo lang din. Sa kabila meron din dapat. Ayan, cross siya, cross 45 degrees na yun. Ito na yung pattern na ginawa namin, no? Sabi kasi ni Allen, ayan, hindi niya alam kung paano mag-cut ng 45 degrees pagka tubular pipe na ang gamit. So, kaya gumawa kami. So, yan. Ito, magte-testing kami ngayon at bagong kaalaman para kay Allen kung paano mag 45 degrees gamit ang pattern na to na pang tubular. Yan, tubular pipe. Yan. Kakat namin yan para maging 45 degrees at gagamitin sa gabay ng hagdanan para kay mother. Kasi medyo mataas itong garahe. May baitang. Ay, kailangan ni mother ng hawakan habang aapak sa steps. So, ang gagawin namin, para wala talagang palag itong tubular pipe, spot lang. Konting spot lang, wag lang siyang gumalaw para makuha namin yung perfect na 45 degrees. Yan. Tapos, tsaka namin yan ikakat ng cutting disc, yung sander yan, para walang palag pa. At pantay na pantay siya, ma-perfect namin yung 45 degrees. Yung sa mga malalaking cut-off machine kasi, meron na pwede mong i-angle sila ng 45 degrees, kung ilang degrees ang gusto mo. Kung dito, wala tayong cut-off na malaki para gumawa ng 45 degrees, DIY muna tayo. Okay. Bali, ayan ang ginagawa ni Allen dyan, yung slot na mismong ginawa namin 45 degrees sa pattern na yan, doon namin ipapasok yung aming tawag dito, yung cutting disc para masunod yung 45 degrees na gusto namin. Yan. Titignan natin kung mape-perfect nga ni Allen ang paggawa ng 45 degrees gawa ng DIY pattern. So, ito na siya, no? Ayan. Tinanggal na namin yung mga spot. Pinatira pa. Ayan. At tinatanggal na ni Allen yung naka-spot. Yan, tanggal na. So, tignan natin. 45 degrees ba, Allen? Okay, sukat. Okay, yan na. Oh, ayos. So, sige, patong mo, Allen. Try natin. Teka. Sukat mo. Sukat. Tingnan mo. Ayan. 45 degrees. Yan, spot na lang yan. Spot na muna natin at masubukan mamaya. Okay. So, ito ngayon ang accomplishment namin. Ayan. Ayan siya. Natambakan na. Tapos, ang baitang namin, paakyat dito ay itong dito na sa side na to. Ito ngayon yung hawakan ni mother. Naka-temporary pa lang. Ayan siya.
Bukas yan pag nag-flooring, diretso ng buhos. At ito rin, nakapaglagay na rin ng footings para dito sa poste ng beam. Ayan, dumiretso na dun. Ayan. Ito ay matatanggal na rin to, yung poste ng balag ng aming ubas. Ayan. So yan, ganyan siya. Ayan, kakapit dun. So ayan siya ngayon. Okay, so yan. Ilang semento kaya ito. Bukas meron pa namang 8 semento rito. Tapos may buhangin pa tayo dun sa labas. Ang buhos. Bali dito ang pram gate. Ito pram gate. Papunta ron lakad. Ito ngayon na magiging gabay ni mother. Tapos magkakaroon tayo ng steps dyan. Yan, ito yung pinakagabay. Temporary pa lang yan. Ayan, nasabay na kasi sa buhos bukas yan. Ayan siya. Okay, so yan ang accomplishment ngayon. Okay, lumapad-lapad na yung garahe. Tsaka ito pala yung finished product nung nung gumawa tayo ng 45 degrees niya na pattern. Yan siya. Yan, eskwalado siya.